Hi guys! So, nandito ako sa car kasi si Shane, hinatid ko na siya sa school. So, ang klase niya is 10:30 today hanggang 12:20. Ngayon, itong community college, medyo yung campus is sakto lang yung size, pero ang complicated kasi maghanap ng classroom. Syempre, first day pa lang. Well, actually, it's our second day, but magulo talaga. But anyway, marami namang naka-assist. So, paglakad namin, hinahanap namin yung first room niya. Paglakad namin doon, tinanong kami ng isa sa mga professors. And then, he was kind enough, nilakad na kami, inassist niya kami para makita yung classroom, tinuro niya. And since nakita niya yung condition ni Rasheen, tinuruan niya ako ng best way to get to the classroom from the main entrance. So, okay. So, alam na namin yon. So, ngayon, tinanong namin siya kung pwede niya kaming tulungang hanapin yung next class. Kasi sabi ko, worried kami dahil 10 minutes lang ang gap from the first class to the second class. Pero ano lang naman to, every Tuesday lang naman. So, sabi niya, what's your next class? So, sabi ni Rasheen, where's your next classroom? So, sabi ni Rasheen, C22 Channeling. Is that sociology? Tapos nagulat yung prof. Tapos sabi niya, that's my class. Sabi niya, nice to meet you. I'm your professor. My name is Kenneth. Hala, buti na lang nakita namin siya. Kasi, so at least, hindi na kami mamumroblema. So sabi niya kay Rasheen, so at least, sabi niya, alam ko na, don't worry. My classroom is gonna be open for you. Kahit na 12:30 ang class natin, dumating ka ng 12:35 or 12:40, at least alam ko kung bakit. Basta pumasok ka lang, sabi niya. Go ka lang sa classroom and then ika-catch up kita kung anong ma-miss mo, sabi niya. Hala, sabi ko talaga ang swerte naman kasi at least hindi na kami kailangang mag-explain. Kasi kahapon, ito pa, isa pang event kahapon. So, first day ng class niya. Ngayon, of all the timing naman, sira yung elevator. So, umakyat ang lola sa stairs. 2 flights of stairs paakyat sa classroom niya. Tapos ang classroom niya all the way to the end of the hallway. Okay, fine. So, lakad kami. Bumalik na ako sa car, naghintay ako, and then I think that was a 3-hour class. So, naghintay ako ng text niya, sabi niya, okay na daw, tapos na siya. So, bumalik ako ngayon. Ngayon, ang good thing dito sa Deltec, meron silang public safety officers na naka-duty everyday dun sa may front desk. Eh, iba na yung naka-duty na officer. So, sabi ko, sabi ako na, I'm here to pick up my daughter. Nandun siya sa taas, sabi ko, yeah, sabi niya, but you are not allowed to go up there. Tapos sabi ko, ma'am, she cannot come down the stairs. Tapos parang litong-lito siya. Sabi ko kasi, she's physically handicapped. Tapos sinabi ko na lang yung classroom number. Sabi ko, dun siya sa A200. Sabi ko, dinala ko din siya kanina, inihatid ko siya. Ganun ba? Inihatid mo na ba siya? O sige, akyat ka na. So kanina, nagtanong ako sa mga officers, is there a way of like, getting like a special pass or do I need to get one? Para kasi ayoko naman na mapatrobol, sabi ko. Tapos ngayon, parang yung officer, sino yung naka-duty kahapon? Sino yung pumigil sa'yo? No, sabi ko, hindi naman niya ako pinigil. Sabi ko, syempre, understandably, hindi naman pwedeng basta-basta na lang aakyat, diba? Oo nga naman, sabi niya. Kasi sabi ko, parang ipapahamak pa niya yung pumigil sa akin kahapon. Hindi naman niya alam. So, ayun, nakakatuwa lang kasi excited kaming pareho. At the same time, stress kaming pareho ni Shane. Kasi, alam mo na, nag-start pa lang siya ng college. Pero masaya daw ang pakiramdam niya, especially kahapon. Kasi the day before yesterday, grabe ang stress levels niya dahil naang siya ang lola. Na hindi niya alam kung anong i-expect niya. Pero ayun, so far, everything is okay. Mababait ang mga professors, mababait ang mga staff ng community college, and we are so grateful. So, watch this space. Tingnan natin kung magkakaroon na tayo ng future lawyer. Thanks for listening!